Ang Pasko ang pinakaabangang selebrasyon sa ating bansa. Sa buong mundo, tayo ang may pinakamahabang selebrasyon nito na nagsisimula sa unang araw ng September at nagtatapos sa araw ng Epiphany or mas kilala na Three Kings Day. Espesyal din ang paraan ng ating pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Pero alam niyo ba na marami sa ating tradisyon ay namanap pa natin sa mga bansang sumakop sa atin noon? Ang salitang Pasko ay galing sa Spanish phrase na Pascua de Natividad, na ang ibig sabihin ay Easter of Nativity. Bago pa man marinig ang mga pagbati ng maligayang Pasko or Merry Christmas, ang salitang Felices Pascuas ang pagbati ng Kapaskuhan noong panahon ng mga Kastila. During the Spanish colonization, ang Pilipinas kasama ng iba pang bansa na sakop ng Spain ay meron ng mahabang selebrasyon ng Kapaskuhan na nagsisimula ng December 16 at nagtatapos ng unang linggo ng January. Dahil sa pagsakop ng Kastila sa ating bansa noong 1521, we became a predominantly Catholic nation. Ang unang selebrasyon ng Feast of Nativity ay naganap sa ating bansa noong December 1565 sa pamumuno ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Sinasabi na ang unang simbang gabi sa Pilipinas, or Misa de Aguinaldo, or Misa de Gallo in Spanish, ay naganap noong 1700s. This was introduced by the Spaniards as a way of spreading Catholicism among Filipinos at para na rin mabigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka noon na makapakinig ng misa bago sila tumungo at magtrabaho sa bukid. Ang buwan ng Disyembre ay panahon ng pag-ani at upang maiwasan ang pagtatrabaho sa kainitan ng araw tuwing hapon, ang mga magsasaka noon ay nagtatrabaho na sa bukid bago pa man magbukang liwayway. Dahil maaga ang gising, maaga din silang natutulog, kaya ang oras lang nila para makapagsimba ay bago sila tumungo sa pagtatrabaho. Ang simbang gabi during the Spanish era ay nagsisimula ng alas 3 na madaling araw. Nagtatapos ito sa simpleng salo-salo ng mga magsasaka para sa almusal na puto bumbong, bibingka, kape, salabat, o Spanish-style hot chocolate na karaniwang tinitinda sa labas ng simbahan. Ang Noche Buena na Spanish for Night of Goodness ay nagsimula noong kinailangan ng mga paring Espanyol na mag-observe ng fasting until Christmas morning ang mga nagsisimba. Dahil nakakaramdam ng gutom ang mga nagsisimba pagkatapos ng midnight mass, at dahil hindi sila pwede kumain bago mag-umaga ng Pasko, naisipan nilang kumain muna bago sila matulog. Dito nagsimula ang tradisyon ng Noche Buena. Ilan sa mga tampok na handa sa Noche Buena ay hamon, embutido at queso de bola na kilalang mga pagkain ng mga Espanyol. Hindi kumpleto ang selebrasyon ng Pasko kung walang pagbibigayan ng aguinaldo or gift giving or exchanging of gifts. Ang salitang aguinaldo ay Spanish term for bonus. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga Pilipinong manggagawa ay nakakatanggap ng additional pay galing sa kanilang mga mayayamang Spanish employers tuwing sasapit ng Pasko. Dito marahil nagsimula ang inaabangan ng lahat ng mga empleyado tuwing Pasko, ang Christmas bonus. Alam niyo ba na isa sa mga pinakapopular na aguinaldo noong panahon ng mga Kastila ay ang sombrero? Because of the tropical climate of our country, ang sombrero ay parte na ng pananamit ng mga tao noong panahon ng mga Kastila. Sinasabi ng karamihan sa mga Pilipino ay makikitang may suot ng bagong sombrero tuwing araw ng Pasko.
Ang paglagay ng Belen ay isang tradisyon din na namana pa natin sa mga Kastila. Ang Belen ay Spanish word for Bethlehem, ang lugar kung saan isinilang si Jesus. Makikita sa Belen ang sanggol na si Jesus kasama ang kanyang mga magulang na si Jose at Maria at ang tatlong haring mago. Si Saint Francis of Assisi ang lumikha ng unang nativity scene at nagpakilala ng Belen sa mga Kastila na kinalaunan ay dinala ng mga paring Franciscan sa Pilipinas. Simula noon, naging parte na ng Paskong Pilipino ang Belen na isa na ngayon sa mga most iconic Filipino Christmas decorations. During the Spanish era, ang tatlong haring mago na naghandog ng mga aginaldo sa sanggol na Jesus ang nagsilbing Santa Claus ng mga Pilipino tuwing Pasko. But when our country was colonized by the Americans noong 1898, may mga nagbago at nadagdag sa pagsiselebrate natin ng Kapaskuhan. We were introduced to Santa Claus and his reindeers, at simula noon, kasama na sa ating pagdiriwang ng Pasko si Santa Claus na simbolo ng kindness, love, fun, and gift-giving during holiday season. The concept of Christmas tree na isa sa mga pinakakilalang dekorasyon ng Pasko sa buong mundo ay sinasabing unang inintroduce si Rizal sa Pilipinas matapos niyang makita ito sa kanyang paglalakbay sa Europa at Amerika. However, it was not until during the American colonization in 1900s na naging popular sa Pilipinas ang Christmas tree. Ang pagbibigay ng Christmas greeting cards at ang pagkanta ng mga English Christmas carols ay natutunan din natin sa mga Amerikano. Bagamat walang winter sa Pilipinas at hindi umuulan ng snow tuwing Kapaskuhan, sa mga Amerikano rin nating nakuha ang konsepto ng White Christmas na popular na gawing theme para sa dekorasyon at mga Christmas festivals. Although karamihan sa Paskong tradisyon ng Pinoy ay nagmula sa mga bansang sumakop sa atin noon, hindi matatawaran ang pagiging malikhain ng mga Pinoy pagdating sa pag-incorporate ng local touch sa mga tradisyong ito. Ang panunuluyan o ang reenactment ng paglalakbay ni Jose at Maria upang maghanap ng masisilungan ay isang napakagandang tradisyon na ginagawa sa huling misa ng simbang gabi. Ang parol na ginawa ni Francisco Estanislao noong 1908 na nagsilbing ilaw sa daan ng mga taong dadalo ng simbang gabi noon ay isa ng very distinct symbol of Christmas in the Philippines. Ang mga kakaning Pinoy gaya ng biko, sapin-sapin, puto, bibingka, at ibang Pinoy native delicacies ay mga patok na handa sa pagsalo-salo sa Noche Buena. At syempre, hindi kompleto ang Paskong Pinoy kung hindi natin maririnig ang mga kantang pamasko ni Jose Marichan na naging simbolo na ng pagsisimula ng Christmas season sa Pilipinas. Sa inyong lahat, Feliz Navidad, Merry Christmas, Maligayang Pasko.